Ang pamagat po natin ay ganito: whenever, wherever, whatever. Kung sa Tagalog, kahit kailan, kahit saan, kahit ano paman. Okay. So, yan po ang ating pamagat. Alam niyo po, ang unang Tesalonica, nung ito po ay isinulat po ni Pablo, nandun po sa loob ng kulungan. Okay, ang Philippians, Colossians, Thessalonians, isinulat po niya ito nung siya po ay nasa loob ng house arrest, loob po ng kulungan, dinadalaw siya ng maraming tao, pero sa tuwing dumarating ang mga tao sa kanya, sa halip na siya po ay magreklamo, so sa halip na siya ay magsasabing nahihirapan siya, lagi po niyang pinalalakas ang damdamin ng mga dumadalaw sa kanya. So yung mga tao na gusto siyang palakasin, pag uwi nila, sila ang lumalakas. Kaya pala, ito ang sabi ni Pablo, nang sabi niya, rejoice always. Magsaya o maggalak kayo lagi. Magsasaya tayo sa lahat ng sitwasyon. Amen. Pastor, paano kung binubuli ka? Ano sabi ng Bible? Rejoice, not because you are bullied, but rejoice because it is commanded by God. Ano kung nagkakaroon ka ng matinding problema o hinaharap sa buhay? Rejoice, for this is the will of God. Whether in season or out of season. Ang sabi ng Bible, rejoice. Yung puspos na puspos ka, maya-maya, biglang tatawag sa iyong opisina, tanggal ka na sa trabaho. Rejoice! Amen. Naalala ko si Din. Sabi niya, Anggi, wala na tayong sahod. Nag-back out na yung walang dahilan. And because of that, what will your answer be? Ididemanda mo ba? Magrereklamo ka ba? But the Word of God is telling, rejoice! Amen. In whatever circumstances, in whatever things may happen, rejoice because it is the will of God. We are rejoicing not because it is based on our circumstances and situations in life. We rejoice because this is the will of God. Amen. Kaya tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, rejoice. Magalak ka. Ano kung wala kang maisaing mamaya? Magwawala ka ba? Rejoice! Kasi circumstances change. Yung mga nangyayari sa buhay mo pwedeng mabago. But God doesn't change. Nung sabi niya, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan, period ho yun. Hindi niya sinabi na hindi kita iiwanan kasi ganito. Hindi kita pababayaan kasi ganito. Hindi. Hindi kita iiwanan, period yun. Kasi si Lord hindi nababago ng sitwasyon. Ang sitwasyon nagbabago. But God will always remain faithful to us. Amen. Joy can only be found in God. Kasi yun ang sabi ng Bible. The joy of the Lord is our strength. When you have God, you have the joy of God. You have the joy of the Lord. Kasi utos ng Lord na hindi ka magsasaya kasi ito ang ganda ng nangyayari sa buhay mo. Nakakain ka ng masarap na pagkain na gusto mo. Nakapagdamit ka o nakabili ka ng damit na type mo. Ang ganda ng nangyayari sa pag-aaral mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo. And because of that, there's a reason to rejoice. But what if things change? Hindi ka na magre-rejoice? Sabi ng Bible, ano man ang sitwasyon, we have to rejoice. And if you love God, you have to obey what is written. Galak na nagmumula sa Diyos ay nagdudulot ng kalakasan. Alam mo yung tatlong mago?
Nung sila ay pumunta kay Herodes para itanong kung saan ipinanganak ang Jesus, hindi alam ni Herodes. Pero sila po ay humayo at naghanap. At habang sila po ay naglalakad, maaring tanong sila sa isa't isa. Maaring sabi ng isa, ano bro, susuko ba tayo o hindi? Sabi ng isa, hindi. Keep on tayo. Paano, ubos na pagkain natin? Sabi ng isa, hindi, keep on tayo. At hindi po sila huminto hanggat hindi po nila makita where the baby Jesus was being laid. And when they reached the place, ang sabi ng Bible, they are all filled with joy. Nung makita nila at marating nila yung lugar na kinaroonan ni Jesus, sila po ay nabalot ng kagalakan. Alam niyo po, may mga factors to be blessed by God. Una, kung gusto mo na ikaw ay pagpalain ng Diyos, karoon ka ng tiwala sa sarili mo. Be confident to yourself. Be confident to yourself. Yung iba, wala nang tiwala sa sarili. Ang tingin nila, lahat ng nasa kanila ay parang negatibo. Tapos gusto mong pagpalain ka ni Lord, wala kang tiwala sa sarili mo. Pag binigyan ka ni Lord, wala kang tiwala sa sarili mo, ano ang mangyayari sa binigay ni Lord? Wawaldasin mo lang. Kasi hindi mo alam kung paano pangasiwaan. Then secondly, be faithful to yourself. The word faithful, it is a word of spiritual things. Be faithful. Maging tapat ka sa sarili mo, maging tapat ka sa Diyos, magtiwala ka sa sarili mo, magtiwala ka sa Diyos. And third, be loyal to yourself. Yung faithful, spiritual. Yung loyal, physical. Parang school lang, di ba? Pag dyan ka nag-elementary, dyan ka nag-high school, dyan ka nag-college, bibigyan ka ng loyalty award. Because of the spirit of consistency. So be loyal to yourself. If you are not blessed, you are less. Kung hindi ka blessed, nawala ang B. Anong gusto mo? Bless o less? Pero anong ibig sabihin ng B? Believe. Para ikaw ma-bless, believe. Magtiwala ka. Believe on yourself. Believe to our Lord Jesus Christ. Believe to God. Kailangan natin to. Magtiwala sa Diyos. Makilala mo ang sarili mo. Kanino ka nga ba talaga? Make sure you know who you are. Whose you are. Kanino ka? Tiyakin mo kung sino ka, kanino ka, and make sure to get back to where you belong. Make sure you know who you are, whose you are, and make sure to get back to where you belong. Kanino ka ba talaga? Kasi kung ikaw nagmula sa Diyos, hey, magtiwala ka sa sarili mo kasi yan ay ginawa ni Lord. Amen. Kayong iba, hindi makapagbigay ng maayos kasi walang tiwala sa sarili. At hindi kumbensido na ang kanyang gagawin ay kayang tapatan ng Diyos. Alam mo, minsan, pag wala kang tiwala sa sarili mo, wala ka na rin tiwala sa Diyos. Sarili mo na nga, hindi mo mapagkatiwalaan eh. Yung pa kayang ibang tao, sarili mo nga hindi mo mapagkatiwalaan, Diyos pa kaya? Ano sabi ng Bible? Paano mo mamahalin ang hindi mo nakikita kung ang nakikita mo ay hindi mo minamahal? How could you say, I love God? Pero yung katabi mo, ayaw mong mahalin. Anong sabi ng Biblia? Yung ginawa mo sa kanila, ginawa mo sa akin. Anong sabi ni Jesus?
Nabilanggo ako, dinalaw mo ako. Tanong ang mga disciples, Lord, kailan ka ba nabilanggo? Nagutom ako, pinakain niyo ako. Lord, kailan ka ba? Ang sabi niya, dahil ginawa niyo ito sa inyong kapwa, ginawa niyo ito sa akin. Pangalawa, pray without ceasing. Ang sabi niya, lagi kayong mag-pray. A Christian should never be in a place where he could not pray. Kung ikaw ay Kristiyano, huwag kang pupunta sa lugar na hindi ka makakapanalangin. Nadidistract ka sa panalangin. Huwag kang pupunta sa lugar na para maisingit mo lang ang panalangin na alam mong hindi talaga madidistract at madidistract ka. Kasi ang panalangin, it is your conversation with God. Di ba ang hirap naman na makikipag-usap ka sa kausap mo pagkatapos na didistract ka sa ingay? Yung nandun kayo sa isang resort na gusto nyo magkwentuhan pero ang lalakas ng mga karaoke ng sa paligid, magsisigawang kayo, later on, maiinis na kayo. Di ba? Kasi nga yun ang di tamang lugar para manalangin. Punta ka sa lugar na kung saan makausap mo masinsinan at sarilinan si Lord. Kaya nga minsan mayroong salitang date. Lumalayo kayo sa karamihan because you wanted to talk with one another seriously and enjoying the fellowship with one another. Ganon ang prayer. Enjoying fellowshipping with God. So when you are not in the mood of prayer, you should pray. Amen. Pray more. And pray hard. Kapag tingin mo parang not in the mood to pray, you should pray. Pag pakiramdam mo na ayaw mong manalangin, dapat lalo mong gugustuhin ng panalangin. Amen. Pastor, ano po ang prayer ko kapag kayong ayaw kong manalangin kasi wala ako sa mood, tapos gusto mo mag-pray ako nang walang patid, anong klaseng prayer? Ang prayer ganito, Lord, itama mo ang laman ng aking isip, ang aking puso. Para po, Panginoon, makapanalangin ako na ito po, Panginoon, diretso, Panginoon, sa iyo. Remember last Sunday, pinag-usapan natin, ang greatest enemy ng tao, walang iba kundi ang kanyang sarili. Kaya minsan kalaban mo na ang sarili mo. The spirit is willing. Gustong-gusto ng espiritu manalangin, but the flesh is weak. Kasi may nararamdaman tayo, but we have to. We have to pray. Nung ako po ay nasa ospital na operahan ako, tinitignan ko yung mga kasama ko rin na operahan, pag bumababa, doon sa kanilang kama, nakanguwi at hirap na hirap. Sabi ko kay Pastora, bakit ako hindi ko nararanasan yung ganon? Na sila pag bumabangon, aray, yung isang katabi ko dumadaing, sabi ko, bakit ako hindi? Kasi I thank God that at that very moment, mayroon akong panahon sa pananalangin. Diba? May panahon ako sa pananalangin. After a week lang, kailangan ko na pong mag-drive kasi kailangan. At habang po ako nagmamaneho, yung isang kamay ko nandun sa sugat. At habang ako nagmamaneho, ang sabi ko dun sa sugat, huwag kang kumirot ha, may mission tayo. Pag nalubak, lunok-laway lang. Kasi walang reklamo. Kasi parehistro ng sasakyan. Tapos pinababa kami, pinaghintay kami walang upuan. Ang hirap noon. Tapos pinaglakad-lakad pa ako. But then, if you are a man, na lagi po kayong nakikipagniig sa Panginoon, you can still thank God in every situation you're in. So when you pray, lagi ang focus po natin,
Panginoon, hindi yung kailangan mo sa Panginoon. Naiisa-isain mo, Lord, ganito ha? No. Just praise God. Not because of the mighty things that He has done, because of who He is. Kaya when you are not in the mood of prayer, you should pray. Pray more and pray hard. And when times parang hindi umaayon sa inyong kagustuhan, sa halip na ang mga tao ay nasa isip niya, mabuti naman ang ginawa ko, pero sa halip nun parang lagi akong inuusig. Merong persecution, merong temptation, na ito'y nakapaligid sa iyo, ano ang dapat mong gawin? The more you should pray. Amen. Pray. Kasi ito yung sinabi ni Jesus. Peter, hinihiling ka ng dyablo, but I pray for you. Peter, James, and John, can you not pray for me for at least an hour? Tapos tumugon ng mga disciples, Lord, di nga kami marunong. Then teach us how to pray. You see how important prayer is into the lives of the believers. Kasi sa prayer natin, sa ating pakikipagniig sa Panginoon, doon po tayo nagkakaroon ng tiwala sa sarili natin. At doon po lagi tayo nagkakaroon din ng tiwala natin sa Panginoon. So wag po tayong manghinawa sa pananalangin. We should always pray. And the third one, ang sabi niya, in everything give thanks. Not for everything. Magkaiba yung for everything, kundi in everything. Kasi kung for everything, there are those particular things that you just wanted to thank God. Pero in everything, sa lahat ng bagay. At yun ang sinasabi ko, in good times or in bad times. Anong tugon ng Lord? In good times or in bad times? I'll be on your side forevermore. Hindi sa side, kundi lagi akong sa iyo. Dumadaan ka man sa mahihirap na landasin, I'll be on your side. Kampi ako sa iyo. Di ba pag sinabi nga, one time meron akong chinat na pastor. Di ko maintindihan eh. Tapos, sumagot siya, kasi ito yung sitwasyon, kapag gano'n. Alam mo, sinagot na, count on me, pastor. Sabi ko, ano ibig? Count me in o, Count me in, pastor, sabi ko. Inisip ko, anong ibig mong sabihin? Nag-iisa ka lang naman na. Yung pala, nasa side mo ako. Maasahan mo ako. Tinanong ko gusto ko manigurado Si Lord ba? Sigurado ka ba? Lagi sa piling mo? Yes. In good times or in bad times. So, we don't give thanks for everything, but in everything. Sa lahat ng bagay. Whatever are those things, wherever we are, at maging sino ka man ang Lord, dahil anak ka niya, lagi sa iyo. Situations are in good and bad times, results of the past, whether good or bad, give thanks. Bakit? For that is the will of God. So do not stop doing good to others, because that is the will of God. Yung pag-share ba natin ng salita ng Diyos, will ba ni Lord John? Yung pag-i-invite ba natin ng ating mga kakilala at mahal sa buhay, will ba ni Lord John? Yung paggawa natin ng mabuti sa lahat ng araw, will ba ni Lord John?
Because in everything, give thanks. Yung bang tinakbuhan ka nang nangutang sa iyo, magpapasalamat ka pa rin ba kay Lord? There was a time. Wala pa itong Walter natin dito. Punta kami sa Walter Manggahan. Hindi ko alam kung high school o college na si Dean noon. Bibili kami ng pagkain. So binigyan siya ni Pastora ng 1,000. Nung nakapila na kami, hinahanap ko na yung 1,000 sa kanya kasi siya may hawak eh. Nawawala. In short, hindi kami kumain. Wala eh. Yung pala, ang naibasura niya, akala niya yung tissue hawak niya, yung 1,000, yun naibasura niya. Tinignan namin, wala na. Siya yung gutom na gutom. So umuwi kami gutom. Pero may away ba? It's not. Our prayer was that, Lord, sino man nakakuha noon, mas sigit ang pangangailangan niya kaysa sa amin. Nakauwi ba kami? Yes. Buhay ba kami hanggang ngayon? Yes. Bakit? Di ba? When you learn to thank God in every situations you're in, situations that you are going in, sasamahan ka ng Panginoon. Kahapon nasa Lemery kami. Malis kami rito ng maaga, alas 6, go na kami. Tansya namin, mga 7 past, nandun na, walang traffic eh. At ang sabi ni Pastor Don, sabi ganun, malayo pa ang oras, alas 8 simula eh. Naghanap kami ng lomi. Kain kami ng lomi, sarap ng kain namin ng lomi. Kwentuhan lang kami, kwentuhan. Dumating na kami sa venue. Pagdating namin sa venue, nagsasalita na si Bishop. Ibig sabihin, tapos na praise and worship. Tapos na ang welcoming. Si Bishop na nagsasalita. Lumapit yung isa. MC po kayo. Sabi ko, walang nag-inform sa akin. Akala ko nagbibiro. Inignore ko lang. Kasi wala naman tawag sa akin na MC ako. So nung pilit kaming gusto ko mo po sa likod lang, di ba alam mo pag na-late ka, bukod sa nakayuko ka na, gusto mo doon pa sa likod. Bibihira yung na-late na tapos pupunta pa sa unahan, tapos titignan yung speaker. Sabi, hindi po dyan. Dala-dala kami ni Pastor Dan. Pinaupo kami sa unahan. Unang-una mismo, dyan pa mismo sa, dito yan, dyan mismo ako nakaupo. Habang si Bishop nagsasalita. Tinitignan niya ako, parang sinasabi niya, bakit ka late? Malay ko. Maya-maya may lumapit. Sabi niya, pagkatapos po ni Bishop, ito po yung program. Sabi ko, bakit? Kayo po MC. Hindi ko alam yung program. Pwede ko bang sisihin kung sino? But I have to rejoice. Kasi pagkatapos doon, may love gift. Pero wag na po ninyo hanapin yung kasi amin pong pinaghati-hatian na po yun ng mga kasama ko. So, sabi niya, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Rejoice, pray, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Sabi ng binasa natin sa Tagalog kanina, ang Bible, ito ang maging buhay nyo. Yung sinabi niya sa verse, saan na yun? Sa verse, chapter 5 ng verse 18, magpasalamat kayo sa lahat ng sitwasyon. Ito ang gusto ng Diyos na maging buhay nyo. Kasi nakipagkaisa na kayo kay Christ Jesus. Ang nakipagkaisa kay Christ Jesus
Ang gusto niya, ito na ang maging buhay natin. Ano na ang maging buhay natin? Rejoice in the Lord always. Pray without ceasing. And thirdly, in everything, give thanks. Pang-apat, for that is the will of God in Christ Jesus. So, we are told to do this because it is the will of God. Sinabihan tayo. Sabi ni Paul, ito ang dapat gawin ninyo. Magalak kayo lagi. Kasi yung iba pumupunta kay Paul na parang naiiyak. Yung iba pumupunta kay Paul para makisimpatiya. Pero when they reach the place of Paul, in that house arrest, hindi nila nakitaan si Pablo na malungkot. Paul was rejoicing. At ang sabi niya, this is the will of God. If I am in jail because this is the will of God, at kung ako man ay nananalangin, it is the will of God. At kung ako man nagpapasalamat sa lahat ng sitwasyon, it is the will of God. At sa conclusion natin, para po tayo laging lumakas, lumayo po tayo at pagbulay-bulayan natin ito. We cannot rejoice in every situation if you don't know the Word of God. You cannot pray to God in every situation that comes along your way if you don't know the Word of God. And you cannot give thanks to God sa lahat ng sitwasyon ng buhay kung hindi mo alam ang salita ng Diyos. Mawawalan ka ng tiwala sa sarili mo kung hindi mo alam ang salita ng Diyos. Hindi ka makapagbibigay ng pagbibigay na gusto mo na tumbasan ng Diyos ng pagpapala kung hindi mo alam ang salita ng Diyos. Sabay po nating basahin to. 1, 2, 3, go. Study the Word so that your faith may not stand in the wisdom of man, but in the power of God. And always, kaya nga merong faithfully, base sa salitang faith. Sa kabila ng bagyong dumarating, let your faith arise. And you cannot do this without knowing the Word of God. You have to study it para yung alam mo, hindi base sa sabi ng tao, kung di nakabase sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi ni isang kabataan kanina, dahil naniniwala ang kanyang mga magulang ng funsoy, ito. But if you know the Word of God, that is the wisdom of God. Yung dulot ng mga tao sa atin, those were the wisdom of this world. Those were the wisdom of man. Those were the sayings of man. But if we know the Word of God and we study the Word of God, it is the wisdom of God directing you to what is right, holy, acceptable, and truth in the Lord. Kaya sa oras na ito, whenever you are in distress, whenever you are not in good condition, rejoice, pray, give thanks, for this is the will of God. Saan ka man naroon, na sinasadya mo o hindi man, pag tama ang puso, kakatagpuin ka ng Diyos. Huwag kang pupunta sa lugar na kung saan alam mong matutukso ka at doon ka magpe-pray. It will not work. Secure a place na masarili mo si Lord. Punta ka sa isang lugar,
masinsinan ang fellowship nyo kay Lord? Have you experienced fellowshipping with God na kayo lang, tapos tumatawa ka? Na para kang nagpapatotoo. It happened a lot of times sa buhay ko. Pag nagpe-pray ako, minsan sabi ni Pastor Dan, di ko nakikita nagpe-pray ka. Kasi pag ako nagpe-pray, tumatawa ako, ngumingiti ako. Kasi nagpapatotoo, alam mo Lord, ang galing-galing mo kanina. Pero mo Lord, pinag-MC ako, hindi ko alam. Tapos may love gift pa. Tumatawa ako. And I feel the presence of God. Di ba, parang isang bata na nagpapatotoo sa kanyang magulang, na tumatawa, nakangiti. Si Lord ganun. Hindi yung tuwing pupunta at harap tayo sa Panginoon na kailangan nating umiyak at talagang hindi ka makabasag plato kasi andito ang presence ni Lord. Hindi ganun si Lord. Si Lord ay matuwain. Kaya nga sinabi niya, rejoice, because He is the God of rejoicing. Magsaya kayo kasi si Lord laging masaya. Whenever, wherever, and whatever, always rejoice in the Lord. Pray without ceasing. And always give thanks. Kasi doon nyo makikita ang pagkilos ng Diyos sa buhay nyo. Kapag sinusunod natin siya. Kapag may sinabi ang Biblia, huwag kang maglalagay ng question mark sa isip mo. Sumunod ka lang at doon mo makikita na sa dulo doon, meron pala dahilan kung bakit ka pinusunod ng Panginoon. Nung ako naglingkod sa Lord, di pa naman tayo magkakakilala. Umayaw ba ako? Hindi. Binata pa ako noon. Hindi ko naisip na, Lord, bibigyan mo ba ako ng partner? Eh wala akong pampakasal. Nung dumating yung tamang panahon, punta kami ni Pastor Adam sa City Hall. 10 piso lang hiningi sa akin. 10 piso lang, makakasal na. Nung kinakasal kami, 50 pesos lang laman ng bulsa ko. Kulang pa nga sa pantaksi. Pero natapos ang kasal. When you rejoice on God, He will provide the things you need. Amen. Kausap kong kabataan, professional kagabi. Dinalaw ko sa bahay. Sabi ko, professional ka na. Mag-asawa ka na. Nag-iisa kang sa buhay. Sabi niya, kailangan ko maging trillionaire. Hindi millionaire, trillionaire. Nung marinig ko yun, pumasok ako sa kwarto, natulog na ako, ewan ko kung anong oras umuwi. The point is, pag meron kang Diyos, lahat ng pinapangarap mo, tutuparin ng Diyos. If you always rejoice in the Lord. Amen. If you always pray in the Lord. And if you always give thanks to God. Because all of those are the will of God in Christ Jesus into your life. Amen. Sino sa oras na to? Panginoon, sa araw na ito, magre-rejoice ako. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Magre-rejoice ako, Panginoon. Na kahit may nararamdaman, magre-rejoice ako kasi will mo ito. Mananalangin ako kahit ayaw ko kasi kalooban mo ito. Magpapasalamat ako kahit hindi ko gusto ang mga nararanasan ko at nakikita ko at nangyayari sa buhay ko kasi ito ay kalooban mo. Sino sa inyo? Sige, taas yung kamay nyo and we will pray. Panginoon, ito po, Panginoon, o Diyos, ay hakbang ng pananampalataya. Mahal ka po, Panginoon namin, at ang sabi mo, Panginoon, dapat ito ang maging buhay namin, sapagkat ito ay kalooban mo.
na anuman ang mangyari, matuto kami, Panginoon, magalak. Kasi po, Panginoon, meron kang gustong ipabatid at mayroon kang gustong ipangyari sa sitwasyong katulad noon. At ang sabi mo, Panginoon, that we always have to pray, Panginoon, because in prayer, Panginoon, we will receive, O Lord, what is in your mind, what is in your heart. At sasabihin mo, Panginoon, sa amin yon. At bibigyan mo kami ng kapanatagan, ng kaisipan at ng puso at ng buhay. Kasi yun ang plano mo. At lagi kaming magpasalamat kasi po meron kang gagawing mabuti, Panginoon. Sa kabila, O Diyos, ng mga bagay na hindi maganda, mayroong mangyayaring mabuti sa amin. Kaya lagi kaming magpapasalamat. Kalooban mo ito. Salamat po, Panginoon. Itong mga panahon ito, Panginoon, hayaan mo ang aming puso, espiritu, Panginoon. O Diyos, kumilala na Ikaw ang aming Panginoon, tagapagligtas. Sa lahat ng paraan, lahat ng bagay, ay kami po, Panginoon, nagpasalamat. Kasi ang aming espiritu, binago, nilinis, binigyan ng bago, Panginoon, espiritu sa amin. We thank you, Father, for being so good. We thank you, O Lord, because we have a God who is always concerned, O God, unto each one of us, maging sa aming pangangailangan. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa. This we pray in Jesus' name. Amen.